Sound check. Magandang po. Amen. Purihin po ang Diyos dahil ito po ang aking unang first time na makarating po dito. At sa susunod siguro dalawang second time na yun. So purihin ang Diyos sapagkat sa loob po ng ilang araw, miss ko na po yung pamilya. Nagkakaroon na sa ilang araw na. So yun nga po, sabi nga po nila yung pastor ay na-invite po kami, hindi ko mag-preach, kundi ipakilala. Kundi na Pastor Raimundo. At kung hindi na pakilala, sa biyaya po ng Panginoon ay masaya naman po. Unang gabi ko po doon ay kuya. Namamahay Pastor. At talagang alam niyo na, madawag ka ng bata ang katabi, yung masawa sa kabilang dulo na. So ganun talaga po. Masaya naman po ang aming pag-stay. Wala nga pong plano talaga na mag-stay kami ng matagal. Dahil sabi ko ay walang pwedeng maiwanan sa gawain mo sa aking doon. Dahil kami lang, ako lang po talaga dahil tulad ng Pastor Raimundo. Nagpa-awit. Nag-privilege din po ako doon. Nagkakalit po ko nagsusudurin dahil malayo din po talaga yung aming lugar. Napakadalang po ng sasakyan. Hindi tulad po dito, pag kumaway ka lang ng konti, may jeep ka lang masakyan. Pero dito po sa amin ay medyo may kalayuan. So, pero biyaya po ng Panginoon dahil nakatuloy po kami doon. Ako po si Pastor Michael Stipular, Harvesters Baptist Church Mission sa bayan po ng Gloria, Barangay Malamig. So, kung meron po kayong gustong puntahan na may progress kong lugar, ay sa amin po yun po. At Barangay Malamig po. So, yun na po. Sabado po kami umalis sa amin. Pagdating po namin sa Binyan po kami unang naglanding. Yung aming pong jeep sinasakyan ay sa Binyan po unang lumanding. At dadalhin na po kami doon sa Carmona. After po ng service na umaga, ako naman po ay na-schedule po kay Pastor Rico para mag-preach. At pagkatapos po noon, sabi ko, tambay tayo Pastor Joseph ng 2 araw. Kaya maganda. Mag-team muna tayo sa bayan mo, San Luis, Batangas. Taon naman nga, nasa San Luis, si Pastor Sani Guerrero, taga doon. So, umikutin po kami doon. At habang kami po ay nakilapag Sani, naisipan ko mong i-chat yung kapamilya, Harvesters. Sabi ko, Pastor Benson, pasyal po kami dyan. Hindi po kami nakakapag kami dyan. So, pasyal po kami doon. Habang kami po nag-travel, Pastor Adjo, pupunta rin po kami sa inyo. Sabi ko, Pastor Adjo, sige, ikaw na rin mag-preach. Sabi ko, salamat po sa opportunity sa basic. So, tunay nga po na napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. At lahat po tayo ay nakaka-relate kapag sinabi natin kabutihan ng Diyos. Dahil wala naman talagang mananampalataya hindi nakaranas. No? Amen. Meron ka bang naalala na mananampalataya sa Biblia hindi nakaranas ang kabutihan ng Diyos? Kahit tayong mga pinakamahihinang Bible characters sa Bible ay masabi natin nakadanas din ang kabutihan ng Diyos. Nung mga nakaraang araw, naisip ako, sabi ko, parang nagtanong ako yung misis, sabi ko, misis, naisip ko lang ito, madaling araw, naisip ko, bigla ako naisip. Ano ba yung ginagawa ko? Kung hindi ako pasal. Nasaan kaya ako, hindi ako mananampalatayanan. Kung ko yung aking unang napagmuni-munitan, at ako'y napaluhan sapagkat nakita ko. Kung lilingon ako sa likod, kung ano yung mga napagdaanan, mga dating buhay na meron po ako, masasabi ko kung yung kalagayan ko po ngayon, tunay na mahirap sa ministry. Wala akong pastor na sabi, napakasarap pag-mission. Totoo po na napakahirap. Maraming struggles, maraming trials. Pero kung ito kung para po yun, sa buhay ko noon, nasabi ko ang buhay ng mga pastor, isang pinagpalang buhay. Ang makilala ko si Kristo ay isang marupalang buhay. So ngayon po ang ating pag-uusapan. Hindi na po ako papakahaba. Dahil prayer meeting po ito. Hindi po ito worship service ng Sunday. Kaya dapat mahaba yung time sa panalangin. Amen? Magkitayo po kayo sa akin. Ngayon po nagawin ito. At salamat po sa pagkakatawan. Matthew chapter 5 po. Ang ating pag-uusapan. Matthew chapter 5. Babasahin po natin verse 1 hanggang makapagpapit tayo dito po sa verse 16.
16. Kung kayo pinali na, sabi ko ng malakas ay Amen. Amen. Verse 1, babasahin ko po. Subaybayin ko yun yung paningin. Ito po ang sabi, verse 1, And seeing the multitudes, he went up into the mountain, and when he was set, his disciples came unto him. And he opened his mouth and taught them, saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are ye, when men shall revile you, and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted they the prophets, which were before you. Ye are the salt of the earth. But if the salt have lost its savour, wherewith shall it be salted? It is henceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden under foot of men. Ye are the light of the world. A city that is set on fire, on an hill, cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Verse 16, Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven. Palayan mo ng Diyos ang kanyang mga salita na ginagawa. Tayo pinadalangin. Dakilang Diyos, tulungan niyo po kami makaunawa sa oras na ito. Bawang po sa aming Panginoon, napakadami po namin kakulangan, madami po kami mga pamalian sa buhay, kasalanan. Dumating po sa buhay namin na hindi namin napapansin yung mga blessings. Hindi na namin nakikita ng malinaw yung kabutihan po sa buhay namin. Pero nandyan ka pa rin upang kami ay tulungan na makabalik. Salamat po sa pagkakataon. Meron po kami time na maghari po ng iyong salita. Ikaw po naman patuloy na maitaas. At ang hinihiling naman, samahan niyo po kami ng Espiritu. Ito din po. Please empower your speaker, Panginoon. Kayo po ang marinig, kayo po ang makita. Ikaw po ang maluwalhati at kayo po ang maitaas sa buhay namin. At salamat din po sa pagkakataon ito sapagkat kayo pinibigyan mo na opportunity to worship you and to pray, Panginoon. Gusto po kami mag-introduce nito. Kailangan namin Jesus' name. Amen. Kung tayo lahat. Amen. So, hindi na po tayo magpapahaba. Ang sanlibutan po at ang salita ng Diyos ay mayroon pong magkasalungan na definition when it comes to the word blessedness. Amen? Pag sinabi natin blessedness, kapag kamuluhan o sanlibutan ang ating tatanungin, kaiba sa definition na binigay ng Panginoon. Sa kabuntuhan, ang meaning ko ng kanilang blessedness, kapag ikaw ay mayaman, pag ikaw ay may sasakyan, pag maganda bahay mo, pag wala kang sakit, kapag naabot mo na yung karir mo sa buhay, kapag maganda ang pamilya mo, malaki ang pera mo sa bangko, at sa madaling salita, ang definition po ng kamuluhan sa blessedness ay material. Ngunit, kung ating mong titignan at ating mong unawain, paano ba natin matawag na isang blessed at isang tao? Paano ba? Ating unawain ng verse 3 hanggang verse 11. Sabi doon, Blessed are the poor in spirit. Poor in spirit. Hindi sinabing, blessed are those who are having the latest model of cars. Poor in spirit.
Blessed are they that mourn. Sino mo yan? Blessed ka nagmo-morning, may morning ka. Bunsan ako yung morning, good morning. Di ba? Pero yung good morning, ikaw ay nagturo sa ikaw yung nabibighati. Hindi makikita ng kamundukan na yun yung blessed ka. Sapagkat ang definition po ng blessedness sa mata ng kamundukan, ikaw ay ng tao ay maraming material na bagay. Maaaring sabihin natin tinitingala, kinikilala sa mundo. Ba, ang tao ito ay mapala, ang tao ito ay pinagpala, ang tao ito ay talagang, sabi nga ay nakakaangat sa buhay. Pero mga kapatid, mga kaibigan niyo po, sa pananampalataya sa Panginoon. Sa 1 Timothy chapter 6, ay pinaliwanag po ni Apostle Paul ni Timothy, ano ba talaga yung source ng true blessedness? Ang sabi niya, dalawang bagay. Ang isang tao na nagtataglay number one, ng contentment. Godliness. Godliness. Pag sinabing godliness, ito yung pamumuhay na naaayon sa kalooban ng Diyos. Hindi sa ayon sa kauntuhan. Kung sa definition pala po ng blessedness sa mundo ay pag-acquire ng mga properties at pagkakaroon ng mataas na katungkulan sa mundo ito, hindi po yun ang kalooban ng Diyos. Ang pinakaunang definition po ng Diyos sa pagkakaroon mo ng blessed life ay ikaw ay tinataglay ng godliness. Godliness. Isang buhay na naaayon sa kalooban ng Diyos. At pangalawa, letter B, letter A, godliness, letter B, taglayin mo yung tinatawag na contentment. Amen? Contentment, mga kapatid. Sapagkat kung ikaw ay mananampalataya at wala kang contentment sa buhay, yung definition ng sanlibutan patungkol sa blessedness, eh di yun din ang meaning mo. Pero kung tayo bilang mga mananampalataya nagnanasal tayo na sundin ang kalooban ng Diyos, godliness with contentment is great gain, mga kapatid. Amen? Hindi siya maliit na pakinabang, sabi ng Biblia. Great gain. When we say godliness with contentment, sabi ng Bible, great gain. So ikaw, bilang mananampalataya, godly, contented sa buhay, great gain. Great gain, mga kapatid. Huwag kang malungkot. Pambili ka. Sabi ko pa sa kanyo kanina, meron lang ako kain. Walang honor. Diba? Mga kapatid, hindi po nasusukat sa material na bagay ang pagiging blessed na tao. Kundi tayo bilang mananampalataya, ang makilala mo lamang ang may-ari ng sanlibutan, great gain na yan. Ang magkaroon ka ng buhay na matuwid, na nakalulubog sa Diyos, na akibat ng pagiging kontento sa meron ka, sa biyaya ng Panginoon. Kapatid, great gain, that is the blessed life. At yan po ang definition po ng godliness, ng blessedness. Kapag Biblia po ang ating tatanungin, godliness with contentment is great gain. Nakakalaman ka pag makadiyos ka. Amen? Nakakalaman ka mag-contento ka. Meron mga nakapagtapos ng pag-aaral. Kalibas, nakatapos na nila yung halimbawa kurso engineering. Hindi pa nga makapag-apply. Itambay. Siyempre, wala trabaho eh. Meron trabaho medyo hindi naman labor lang. Halo-halo semester. Forman lang. Medyo mga arte, mga mapili. Hindi, engineering ba? Ito kung mag-aaral semester. Hindi. Ayun, tama. Yung punto. Kapag ang tao walang contentment sa buhay, hindi yan makinap. Zero ang makukuha mo kasi wala kang ganun eh. Di ba? At sa buhay natin, meron kong mga pangyayaring dumarating na hindi inaasahan. Amen? Hindi mo nga alam kung yung COVID-19 na, hindi mo alam kung ano ang impact sa atin eh. Nakita mo sa balita, ganito pala, sabi sa Mindoro, takot kami eh. Sa balita, ganito, wala na ikaw makalabas sa bayan ito, marami na namatay, million na. Pinarinig ko sa balita, no, sa television, no, panik pa rin, lockdown. Sa amin, hindi bayan-bayan na naka-lockdown. Bara-barangay.
Bawat boundary ng barangay, sarado. Paano nabibili? Dumating yung time na walang mga services. Hindi, walang operate. Wala kami matanggap na mga allowances galing sa mga partners, mga churches. So paano kami? Basta. Pero sabi ko, Lord, hindi lang naman kami ang walang pambiling bigas. Pero salamat, ginamit ng Diyos yung bigas ng gobyerno. Diba? Bigas ng kapitan. Nakaraos. Ito ako hindi tama yung attitude sa dumating na kalagayan. Magreklamo ko sa Panginoon. Lord, sino pa ang buhay namin? Saan ko pag naglikod, pagpapalayo ko na naman ganito. Pero mga kapatid, hindi ganito. Kaya sabi ni Paul kay Timothy, ipinahanap tayo sa mundong ito ng walang suot. Walang dala. Pag tayo namatay, wala na tayo. So anong great gain? Wala ka magiging kahit piso sa langit. So ang definition po ng Biblia, patungkol sa blessed life, ikaw ay may godliness, may kasamang contentment, great. Sabi ko sa probinsya, marami pong mga bagay na wala sa amin. Amen. Kumpara sa lugar na ito, kapag umiyahe ka dito, 24 hours, may sasakyan ka eh. Sa amin, alas 10 pa lang, wala ka lang sasakyan. Kaya pag wala nang sasakyan, motor, tricycle, wala ka masakyan. Dito, madali yun. Pero sa biyaya ng Panginoon, masaya kami. Amen? Wala kami mall, mga kapatid. Ang meron kami din yung bilihan ng mga 10 lahat ng klase. Di ba? Yung mga cotton buds, yung mga kuchilyo. Pero kami din, sabi, may mga kailan, mga Jollibee. Pero yung mall, SK, Robinsons, doon sa Alaban. Pero sa aking bahay doon. Pero kami masaya sapagkat naniniwala ako na ang mananampalatayang mayroong kontentuhan sa buhay habang sumusunod sa Panginoon. Great day. Ngayon, sitwasyon sa buhay, natin pinag-usapan. Hindi mo mag-predict yun. Yung bagyo, kaya mo mag-predict kung kailan darating. Pero pagdating ka kung bagyo, single number 10, habang ito magpapalapit sa Pilipinas, ang Pilipinas yung pamuna yun pala yun. Di ba? May balita nga yun dito, makakatakas ka pa, pwede ka pa makaalis, makaligas sa mga bahay pula. Itong mariklamo, yun, alam niyo mga taong mariklamo, kaya maligas na kasi kapitan, ayaw lumigas. Sila yung nababa, sila yung nababagsakan, sila yung nabapahama. Tama? Hindi masunugin eh. Ano pa ang definition po ng mundo ng blessedness? Di pa wala problema. Blessed daw, wala ka problema. Pero kapatid ko rin ng blessedness, ang isang mananampalataya na dumadanas ng mahirap na kalagayan, kagipitan, kalungkutan, kabiguan, kahirapan, lahat na ng maisip mong mahirap, isipin ko na. Blessed ka pa rin kung ang attitude mo ay tama. Remember Job, chapter 1, verse 20 hanggang 22? Anong ginawa niya? Anong nangyari? Yung mga servants sa isa-isang lumalapit sa kanya. The same day. Amen? Taglay niya po yung godliness. Taglay po niya yung contentment. And yet, dumating sa buhay niya na mayroong mabigat na pagsubok. Anong klaseng pagsubok? Mabigat, kapatid. Ano una? Sino kabuhayan na wala? Kabuhayan. Nakaulat eh. Anong sunod? Lahat ng anak, pumanaw. Walang kanila. Anong ginawa? Anong response niya? Anong attitude niya pinakita? Anong reaction niya? Nagpakababa sa Panginoon. At nag-worship. Ano sabi niya? Diyos ang nagbigay. Diyos ang nagbigay. At sa pamagitan ng salitang ito, sabi ng Biblia, hindi siya nagkasala.
dahil po sa kanyang pananampalataya ngayon. Si Job, bagamat nawala ang material na bagay, nagkaroon din po siya ng karamdaman, maging mga kaibigan niya, maging asawa niya, hindi siya maintindihan yung kanyang paniniwala sa Diyos. And yet, nanatili siya. At sabi ng Biblia, chapter 42, lahat ng nawala sa kanya, na-restore. Blessed ba yun? Yes. Bakit blessed? Pastor, problemado. Blessed ka. Kasi nagtiwala ka sa plano ng Diyos. Eh tayo, hindi mo malam kung ano pwede nangyari bukas. May plano nga, bukas ako ay ganitong gagawin ko. Ito ang aking plano. Maglalaba ako. At pag ako'y nakapaglaba, at naka-driver ko na, sasampay niya pag umulan. Eh kung brown out, hindi mo alam eh. Pero kung may tiwala ka sa Diyos na nakakaalam ng pwedeng mangyari sa kinabukasan, abay blessed ka. Sapagkat hindi ka na magugulat sa mga pangyayari sa buhay natin. Amen? At kung ating uunawaan ito, may mga katagang ginamit si Kristo Jesus po dito na negative. Kung ating magbabasa tayo reading between the lines, negative itong mga sitwasyon na ito. Pero pinaganda niya sapagkat gusto na ipakita yung blessedness ng isang mananampalatayang dumadanas ng mga bagay nito. Yan po ito. Subukan po natin na testing ito dito po sa verse 9. Blessed are the peacemakers. Palagay nyo, pag sinabing peacemaker ka, ano narunasan mo kaya? Peace ba? Hindi. Hindi na pwede maging peacemaker kung peace na. Amen? Blessed are the peacemakers. Ibig sabihin, itong mananampalatayang tinutukoy ng Panginoon dito, walang peace. Kaya nga peacemaker. Maaaring inaaway siya. Maaaring marami siyang iniisip ng mga negatibong bagay at maraming pagsubok sa buhay. Kahirapan. Pero, blessed ba yung problema? Yes. Eh, walang peace to, peacemaker to eh. Amen? Amen? Ang sabi dito, blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. God bless it. May problema, may pagsubok, may trahedya, dami-dami kahirapan sa buhay, peacemaker. Kaya para pa rin, relax ka pala. Di ba? God can, and He will, di ba? Ang pagdating po ang gusto ko ipagod ng Panginoon. Basta mo gano'n ako. Yeah. Kasi, ano ba? So sabi po dito, blessed are ye when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely. For my sake, yun ang maganda doon. Kapag tayo ay, ang sa amin, kapag dalawang term dito, yung sinisiraan, ang term sa amin, pinupulaan. Sa inyo po, yung term, pula, pintas, ang ibig sabihin. Pinupulaan, pinipintasan. O, yun yung dictionary. Pinupulaan means pinipintasan. Huwag mo na akong pulaan. Diba? Huwag mo akong pintasan, huwag mo akong kamakin po. Maaari tayo na po ng persecution. Okay? Falsely. Pero sabi ng verse 12, rejoice and be exceeding glad. Good attitude, amen? So, ano kita ng pinag-pinag masaya-masaya? Oh, salamat na pinag-pinag ito. Salamat, tinagal ng musito. Wala naman din masaya. Di ba? Pero mapalag ka, sabi ng Biblia, maging masaya ka, because great is your reward in heaven. Hindi dito. Kasi ang definition po ng mundo ng blessedness, yung meron kang ma-acquire dito. So, kapatid, hindi po yun. Sabi ng Biblia, pagkakaroon po ng blessed life, ay yung kaisipan mo nakatuon dun sa langit. Na lahat ng ginagawa mo sa mundo to, salat ka man sa material na bagay, o meron ka man, pero problemado ka, mahirap ang sitwasyon mo, still, you are rejoicing at masaya-masaya ka sapagkat alam mo na meron kang reward sa Panginoon. At nag-iipon tayo ng kayamanan pwedeng dalhin. Amen? Huwag kang mag-iipon ng hindi mo kayang dalhin. Ito, makikwento ko lang po na konti. Bago mo pupuntahan yung ating pasensya ng introduction pag po tayo. So, nung pumunta kami sa kay Pastor Corey,
Ang nangyari po dito ay, sabi ko, pasugso, ang ating pamasahe titipin natin dahil ang ating natanggap ay pamasahe ng mali. Baka tayo maglakad, malaki tayo ng pier, hanggang Batangas, ng Porlo Mamoy. So, ang nangyari po ay sumakay kami ng bus. Bumaba ako sa Centro Mall ng San Luis Cavite. Hindi. Centro Mall na lugar rin. Basta doon sa Centro Mall. Kung saan man, baka po kayo mag-set. Pagpunta ko doon, sa loob, pumasok po ako doon. At nakakita po ako na 50% discount ng mga maleta. Yung maleta ko itong nilagamit ko sa loob ko ng kwarto ay hiniram po po yan sa aking sister-in-law. Kasi wala po. Can't afford ba? Maleta, hindi naman lagi nang luluwas. Sabi nga naman sa mga, nakakapunta lang sa Quezon Milan, pag January lang. Kasi hindi lang talaga. At saka yung pamasahe namin, sponsored pa rin Pastor Jane. So nakakapunta talaga po kami. So, naghanap ako maleta. Sabi ko, makabili maleta. Masalubong sa asawa. Para naman pag-uwi, hindi naman lang kasi makot. Di ba? Takot-takot mo naman lang. Mga bata, kaya pala gano'n, ako na lagi. Diba? So, pati mga katalaga kayo kung ba papakain. So, nangyari ko, nakita ko 50% discount. Ang kanyang original price, 2,700. So, di 180 na lang. Sabi ko, nakaslo, bibili ko ito. Sabi ko, Silta, pinayaran ko yung maleta, hindi ko alam kung bakit ako bumili ba. Yung may paleta naman ako eh, kasi naman yung gamit ko rin eh. Alam niyo po, ano yung nangyari pa kapatid? Yung maleta ko po. Dalawang side po kasi yun eh. Yung kabilang side, yung pasalubong sa mga anak. Meron ako ng mga biskuit, mga candies. Binibili ko rin po ng mura sa ganyan, bumili ako doon. Tapos kinapos ng Benson, yung Dali, yung tindahan ng mura. Nabili ako. Tapos sabi niya pa si Benson, oh, kami tama ang malita kang dala. Bakit mo siya? Bigyan ka namin grocery dahil sa Mindoro. So yung bigas, mabigat, di ka sa malita. Puno-puno na eh. Sabi ko, ano kapatid? Napaka-save siya ng groceries nila. Pero yung maalala ko, na sino ba ako dati para makaranas ng mga simpleng bagay na ito. Kapatid, bagamat simpleng mga bagay, gusto nyo na yung mga tatlong delata, kape, mayo, madaling bilhin naman tututusin. Pero yung kaisipan, yung attitude na aking naramdaman na dati walang nagbibigay sa akin ng ganito. Hindi ako nilirespeto tulad ng aking naranasan ngayon. At walang nakikinig sa akin. Sino ba naman mapakinig naman sa akin? Pero dahil sa Panginoon, dahil sa Diyos, amen? Dahil sa Diyos, hindi dahil sa akin. Ikaw nakapag-kolehiyo, high school, pagkatapos ko ng high school, Bible school, wala din po akong kayo sa kailangan. High blood yung aking lola sa akin ako bata. Ay, hindi po ako ilalaki ng magulang. May kakambal po ako sa Pastor Dave. Inapon po ako ng aking lola sa pagkaksabi na, ikamamatay ko ika pag hindi ko inalagaan sa bata. Hindi, para huwag siya mapaaga, inalagaan, pinapon ko doon. So, para tayo clear ang storya, hindi ako pinapakinggan doon. Kasi ang pala ko eh, pupusin ko. Pero nyo, ang blessedness ng buhay, hindi mo rin alam kung kailan darating. Hindi mo makumana ng karating yun. Way back 2006, nakilala ko ang Panginoon. From that day, December 26, 2006, up to now, makisabi ko po na meron ako ng blessings. Hindi dahil ako meron mga material na bago, kundi dahil nakilala ko ako. Sa pangatong babalikan ko lang, nasaan kaya ako ngayon kung hindi ko nakilala ang Panginoon. Bakit pa rin, parang sa sarili ko niya, nasaan kaya ako ngayon kung hindi ko nakilala ang Panginoon. Amen? Ano kayang buhay ko ngayon kung hindi ko nakilala? Ano kayang gawa ko ngayon? Ano kayang ginagawa ko sa oras na ito kung hindi ako umano ng pagkakas? Kapatid, ang makilala ang Panginoon ay isang blessed na buhay.
Godliness with contentment. Right attitude, right response sa mga sitwasyon sa buhay. Okay? May binalik po tayo may binalik po ako na dito sa jump tayo ng konti. Dito po sa verse 14. Ye are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid. Neither do men light a candle. So, may kandila ka ba dyan? Sabi niya, wala pastor, pero ano po, lighter? Meron, okay. Sabi ko, labas lang po ako, bibili ako. Hindi niya ako pinalabas, siguro walang tindahan malapit. Para malayo. So, binilan niya ako ng kandila. Taran! Wala akong kandila dito. So, ang kandila ko, walang sariling liwanag po. Amen. Mahalaga ito. Pero, without this, yung purpose nito, wala. Anong purpose to? What? Bigay liwanag? Pero wala sa sariling liwanag. Paano ka makapagbibigay ng liwanag kung wala ka sariling liwanag? Amen? Ano nangyari sa atin dito tayo mga bata ng palataya? Nakilala mo ang Panginoon. Nahanap ka ng Panginoon. Ibig sabihin, yung ilaw mo, pinapatay na natin. Patay mo na naman. Ikaw to. Isa kang mananampalataya, walang sariling liwanag tulad ng kandila nito. Nahanap ka ng Panginoon. Nakilala mo ang Panginoon. Basta wala ang liwanag. Yung purpose ng kanila, applicable na ngayon, sapagkat nakikiram na siya, binigyan na siya ng liwanag. Amen? Ngayon, ikaw na to. May pakinabang na? Yes! Kailan po may pakinabang ng ilaw? Pag maliwanag? Kailan? Pag madilim? Subukan na. Ito lang po. Diba? Kita niyo? Kahit pa paano, imagine mo yun. Pakinabang na to. Madilim eh. Pero pag maliwanag, walang pakinabang to, kahit ito ay maliwanag. Hindi mapapansin ang liwanag ng kandila kapag maliwanag din. Kinakailangan madilim para mapansin ang liwanag ng kandila. Sa madaling salita, ikaw at ako na mananampalataya, huwag kang matakot sa problema. Huwag kang matakot sa problema, kapatid. Bakit? Tulad sa kandila, mapapansin mo lang ako ito kapag madilim.